ESR po natin. Yan, hindi lang po siya pang capacitor. So, maaari siyang gamitin sa mga yoke. Yan, yoke. Flyback. Mga diode. Yan, diode po. Yan, diode. Mga MOSFET. IGBT. Transistor. So, marami po. Ang ESR po ay in circuit. So, ito pong latest natin ngayon ay tatlo po yung kanyang mga test proofs. So, ito po sila. Ayan. Nakikita nyo po tatlo. Once po capacitor yung inyong itetest, ay itong dalawang black po yung gagamitin. So, capacitor po yung itetest dito, yoke, flyback, or coil. At dito po sa dalawang magkaparehas na magkawig na yan, ito po ay gagamitin pag nagtetest ng mga diode, FET, MOSFET, transistor, IGBT. So, kaya po sila tatlo para hindi kayo naguguluhan kung paano paggamit. So, kung mapapansin po, ayan, sa display niya, meron siyang letter A, ayan, B, C, D. So, sa itaas po yung A, tapos B, C, D. So, may mga kanya-kanya pong kulay na red, yellow at green. So, makikita po sa side na ito, yung red ay bad, yellow ay compare, at ang green ay good. At mapapansin po, kada group, yung A, meron po siyang dalawang layer. Isang mahabang green, isang maiksing green. Ganyan din po yung B, C, at D. 2 layer po sila, yung mga green. Kasi ginagamit po yung maiksi na green pag mag-focus sa mga low voltage. So, gaya po dito sa letter B, ayan. Meron siyang mahaba, meron siyang maiksi. Kunyari, yung sa maiksi po ay yung mga low voltage gaya ng mga 10 volts, 16 volts, 25 volts, 50 volts. So, dun po magbabase. Pag yung capacitor nyo is 100 volts, 160 volts, 250 volts, 400 volts, 450 volts, dun sa mahaba po ang tingin. So, kaya po dalawang layer sila kasi iba po yung reading kahit iisa lang yung kanilang microfarad. So, gaya po ng 1 UF by 16, titingin po dito sa letter B. Sa maiksi, yung 1 UF by 160 dito po sa letter B, din sa mahaba naman. So, ganyan po. So, sa A po, nandito rin, naka-indicate na po yan para hindi na kayo nag-iisip. So, naka-indicate po dyan na 0.1 UF up to 0.9 UF ang itetest nyo lang na dyan kayo magbabase. So, kung 1 UF siya, dito po sa B, dahil ang B ay 1 UF to 9 UF. Then sa D, C, 10 UF to 99 UF. At sa yung pinakaibaba, letter D, 100 UF up to 10,000 UF. So, ayan po. So, para mas mabilis po, nakikita na lahat dito sa may display niya. Pwede rin po tayong gumamit ng table charts. So, kung ano po yung nare-reading mo dito, kaya may mga resistance po dito sa itaas, nandito rin po sila. Pero, mas lalo po tayong matatagalan. Kunyari po ay 1 UF by 16 ang itetest natin. Titingin po tayo dito sa letter B. So, dito tayo kukuha po. Mas mapapabilis tayo kung bicoloring kasi dito sa green color na maiksi po tayo magbe-base. Kung pasok ba siya sa green color. Pag umabot na ng yellow ay leak na po siya.
Pero kung gagamit po tayo ng table charts, makikita nyo po dun, babase po kayo dun sa numero. Kaya titingin pa kayo dito, hahanap pa dun kung nasan yung voltage niya. So, mas mabilis po yung nandito siya. So, noon pa po, kaya hindi ko ginawa itong table charts, dahilan po yung sa mabilisan tayo. Ayan. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano yung pagtitest. So, dito po sa Sanwa, hirap po tayo sa in-circuit. Original yan, made in Japan. Yung local na China. And then yung ordinary po natin ginagamit na analog. So, hirap po tayo sa pitik balik niya. So, dito sa ESR, mapapabilis po tayo. So, ulitin po, 3 po yung kanyang test probes. So, pagka 2 block ay capacitor ang mga itetest. Yoke or coil, flyback. At pagka dito po sa 2 magkawig ay yung mga gaya ng mga transistor, diode, FET, IGBT, MOSFET. So, ito po. So, siguraduhin kung laging malinis yung mga tip nila. Kailangan kinikis-kis po yan para po sa accuracy ng ESR. So, bago simulan po, magte-test tayo ng capacitors. Itong 2 block po yung gagamitin natin. Siguraduhin pong yung pointer na yun ay nasa 0. So, isa 0 ohms adjust po natin. Yan, nasa 0 na po siya. Yan. Once po yung isang capacitor na itetest natin ay shorted, once na umilaw po yung red LED indicator na yun, ay shorted na po yung isang capacitor. So, wag nyo pong pansinin yung pointer, basta umilaw po yung red, means shorted capacitor na po siya. Madalas po yan sa mga microwave oven capacitor. Iilaw yan pagka shorted po yun. Pero sa mga electrolytic, nakailan pa lang po akong shorted talaga. Mostly mga ano po sila, mga leak lang. So, dito po kung makikita nyo, ayan, yung itong 2, ayan. Focus mo, ayan. Makikita nyo po dito is 100 by 16, parehas na 100 by 16. Yung may mga kabisado dito sa board na ito. Ayan, alam nila. Ayan, hiningi ko po itong board na to sa isang kaibigan, no. Chinap-chap, hindi niya alam na capacitor lang po yung salarin. Ayan, nakikita ba nila 100 by 16? Ayan, 100 by 16. Tetest po natin ngayon yan. So, 100, ibig sabihin po, titingin tayo dun sa letter D, sa pinakaibaba. So, kailangan nasa green color sila kung sila ay good. So, titingnan po natin ngayon yung 100 UF by 16. Ayan, sa pinakaibaba po yung tingin sa letter D. So, nasa red color na po siya. Means siya ay bad. And then, yung 100 by 16 na isa. Ayan, nasa yellow naman po. At siya ay bad. So, mga bad po sila. So, itong 2 pong to naman ay 100 by 25. Parehas na 100 by 25. So, dun din po yung tingin, dun sa letter D, sa pinakaibaba. So, dun sa maiksi na green, wag po dun sa mahaba. So, tetest po natin yung 100 by 25. Yun, nasa green color po sila. Ayun, means good. And then, yung isa naman ay nasa green color pa rin siya. So, good. So, wala nang 100 dito, no? So, ibig sabihin, sinapcha po itong board na to. Ayan po yung salarin, no? So,
So, sayang po. So, ito, pwede pa po ito dahil ayan lang po. Akala nila, sira na. Hindi pala, leak capacitor po. Madalas po mangyari dito sa mga board na ganito, yan. Yung apat na yan po, pinapalitan. Yan, karamihan naglilik po yung apat na yan. So, yan, mapapadali po yung pagkukumpuni. Kaya, kahit gaano karami po yung mga capacitor, di na kailangan pong tanggalin pa sa board. So, meron pa po tayong isang board dito na kung makikita nyo po, ito ay tinapon din. Sinapchap kasi ito, isang 100 by 16 din. Yan, itetest po natin ngayon yan. Dapat sa letter D, din po yung tingin. Itetest po natin yung 100 by 16. Dapat nasa green color siya. Ayan, nasa green color siya. Ayan, pakita mo yung 100 by 16. Ayan, good. So, dito naman, kasi yung pinaka-trouble nito is nasa audio. So, di marunong mag-convert kaya change board. So, pwede namang i-convert yung audio pag sira yung audio section. Walang lumalabas na voice sa speaker o kaya garalgal. So, maaari kasi nating i-convert yan. Additional board, gawa tayo ng paraan. So, dito po, 100 by 16, ayan. Ayan, pakita mo yung 100 by 16 nila. Ayan, 100 by 16. Ayun. Nasa red color po siya. Bad. So, dalawang 100 by 16 sa board. Ang trouble nito is audio. Ayun o, capacitor lang po. 100 by 16. So, ayan po ang kagandahan ng ESR. So, kahit gaano pa po sila karami, madali nating itest. Hindi na kailangan baklasin. Lalo na po yung mga ganito. Ang hirap pa namang tanggalin sa mga board. So, ngayon po, dito naman tayo sa mga yoke. So, kailangan po, pagka mga yoke ang tinetest, o kaya mga flyback, alamin lang po, aralan kung ano yung mga normal. Kunyari, meron po tayong isang buo. Ito pong isang buo, pag tinesting po natin, ayan, pansinin nyo po yung pointer. O, pumitik, tapos bumalik. Pumitik, tapos bumalik. Ayan. Pumitik, tapos bumalik. Yan po yung normal niya. Ito pong sira na horizontal. No reading siya. Ayan, babalik-balik na rin. No reading po siya. Tetest po natin ngayon dito sa analog. Di natin siya makukuha kasi may reading pa siya. Ayan. Kikita niyo po, may reading siya. Ayan o. Kahit sa digital man po yan, meron siyang reading din. So, pagdating dito sa ESR, no reaction po siya. Ayan o. Kahit bali-balik ta rin po natin, no reaction. Di man po nag-indicate yung red na ilaw. So, wala. Open siya. Bakit? Kasi sunog po siya. Ayan o. Pero nakakuha po ng reading sa analog. Di ba? So, yan po yung ESR. Nakakatest din ng mga gaya ng yoke. So, ito po yung horizontal na normal. Yan. Pitik, balik. Pitik, balik. Yan. So, aralan din po kung paano yung kanyang vertical section. Vertical niya. So, ganyan din po sa mga flyback. Kunyari po, kasi karamihan nasisira din sa mga flyback. Yung arcing, alam na natin yan kasi nakikita natin. Okay, yung anode cap. So, kung sira yung flyback, madalas yan sa mga B+. So, pagka B+, tsaka collector. Ganyan din, kung paano yung horizontal dun sa yoke, ganun din.
pitik, balik. Yan. Pitik, balik. Yan siya. Pitik, balik. So, dito sa 200, saka sa B+, steady lang siya. So, pagka dun sa collector, pitik, balik. Yan. Pitik, balik siya. Yan. So, dito naman po tayo sa AFC. Ito yung AFC. 27 volts, saka yung 12 volts. Yan. Yung AFC, saka 27 volts, pitik balik din. Yan. Yan. Saka dito sa isang 12 volts, pitik balik po sila. Yan. 27 volts, pitik balik. Tapos yung AVL, wala naman po tayong masusukat dyan. Tapos yung sa heater to 12 volts, pitik balik din po siya. Yeah, once may nagbago po dyan sa mga ganyan, kaya alamin po lahat yung mga terminal nyo, yung good, sanayan nyo lang para malaman nyo po kung paano gagamitin sa mga flyback nyo. So pagka dalawang black, capacitor, tapos coil or yoke, or flyback. Pagka itong dalawang test probe na to, diode, transistor, IGBT, MOSFET, aralan nyo lang po kung paano yung paggamit. Mag-test kayo ng mga good. Hindi po sila in-circuit ha. Hindi ko po nirecommendang in-circuit to. Pero gagawin po natin dito sa diode, pero hindi po siya talaga in-circuit. So ito po yung diode. Ayan. No reaction siya dito. Ayan. Yan yung ESR, no reaction. Pag binaligtad po natin, yan siya, baligtarin natin. With reaction. Yan. So, means good yung diode. So, baligtarin natin. No reaction. So, yan po mga sir. At least, mapapabilis po yung trabaho natin. Huwag po tayong, tignan nyo, sayang. Pero hindi po sayang yan. Magagamit natin, papalitan natin yung mga capacitor. Sa mga susunod na araw, magagamit ko po ito sa mga ibang unit. So, sana po, nakakuha nyo yung pag-discuss ko sa ESR. Yung mga nais pong mag-order, mga sir, i-PM lang po ako. Yan po, made to order po yan sir. Padala muna bago po gagawin. So maraming salamat po mga kabaro. Thank you. ESR, Equivalent Series Resistance. Walang rotary select at isang merong rotary select. Pero iisa lang po yung kanilang mga format pagdating sa ESR. Itong may rotary select, meron po siyang 4 na bracket. Unang bracket, ikalawang bracket, ikatlo at ika-4. Ang ika-4 na bracket po ay para sa backlight tester. Pag magte-test ng mga backlight, ng mga maninipis, kailangang naka-off-position ang rotary select. And then, naka-off itong ESR switch. At i-on ang switch na ito. Yan, battery operated po siya. So, maaari po nyong i-test kung nagana siya. Yan, dahil iilaw po yung red LED indicator. So, ito pong red LED indicator na ito ay naka-series lang dito kaya umiilaw siya. So, once umilaw yun, means ready to use na po yung inyong backlight tester. So, madali na pong gamitin yan kasi kukunin lang yung kundido, shorted, o kaya open.
Dito po sa unang bracket, once po gamit itong resistance ACB, DCB, dito po pa-plug yung mga test probes. Yan po yung multi. So once po gamit yung multi, battery operated po yan at nasa loob na. So di na po kailangan yung adapter kagaya ng backlight. Battery operated po sila. So once gamit yung multi, kailangang naka-off position ito at iset sa tamang posisyon yung kung saan kayo kailangan gumamit. At dito po yung mga test probes. Kailangang naka-off position po ito dahil kung hindi, magkakaroon po ng epekto dun sa 100K or mega ohms. Ikalawang bracket ay ang ESR. ESR, black po. At kailangan yung rotary select ay nandun sa may CUF. Dito po sa may CUF. Yun. At i-on ang switch na ito. Paggamit si ESR. So once gamit yung ikalawang bracket na ito, ESR, black kasi non-polarity po yung pagtetest. Nasa board man o wala. I-plug yung adapter dito dahil adapter operated po siya. Para iwas pagkalobat, kaya po hindi siya 9 volts battery. Madalas ginagamit ko pong adapter is 12 volts. Kaya dito ipa-plug muna yung mga test probes at yung rotary select ay nasa CUF. I-on ang ESR switch na ito. At ganyan din po dito sa pangatlong bracket. Once ito po yung mga karagdagang maaaring itest. So may polarity po siya kaya black and red. So sa ESR wala po siyang polarity. So pwedeng mag-test on board or nakahang. Iba't ibang klase ng mga kapasitor. Aralan lang po. Ordinary or SMD ay pares lang po kasi pinaliit lang po yung mga kapasitor. So dito hindi po natin makikita o mariread yung kanilang mga value. Makikita natin lang po yung resulta, yung good, leak at saka bad. So paggamit po itong ESR na ito, ang maaaring itest mga kapasitor, electrolytic, ganyan, SMD na kapasitor, at di lang po yan mga kapasitor ang maaaring itest dito. Maaari rin po yung mga flyback, coil or yoke. So itong dalawang black pong ito ay ganyan din po yung isang alang rotary na yan, rotary select. So ito po yung dalawang black. So ganyan po yung, kaya iisa lang po yung kanilang format. Black, red. Black, red. So pagka-capacitor ang gamit, ESR, capacitor, flyback, yoke, coil. Dito po yung tamang test probes. At ganyan naman po dito. Once yung mga karagdagang maring itest, dito po yung test probes at dito po, ayan. Pare sila ng itsura para alam po kung alin yung magka-partner. So dito maring itest gaya ng mga diode, transistor, PET, MOSFET, IGBT. Yan, dyan po. So, ang tamang setting ay nandito rin po sa may CUF at naka-on position ito.
at saka adapter operated. So, ang dalawang tester pong yan na nakikita ay iisa lang format po pagdating sa ESR. So, pinag-uusapan po natin dito ay ang ESR kasi alam natin sigurado yung paggamit ng paano mag-test ng mga LED bulb, mga backlight. Then sa multi, yan ang mga pangkaraniwang gamit natin, kaya sa ESR lang po tayo. So kung mapapansin po, yung isa ay mayroong A, B, C, D. Yung isa po ay wala. So nagsisimula rin po yan sa itaas. A, B, C, D. So bali ganito po yan. Kailangan pag magte-test ng mga capacitor, kailangan alamin po yung value at diyan kayo po titingin kung saang group po siya nasasakop. Yan. So, dun sa walang rotary select, yan, may makikita na kasi kagad. Pero sa walang rotary select, hindi po nakikita, kaya ulitin ko po. Sa itaas, A, B, pababa, C, D. So, ayan po, pababa. So, 4 na layer lang naman po ito eh.